So, iyak nga ng iyak itong Bangladeshi na ito kasi nga gusto niya nang umuwi sa kanila. Siguro ay nahirapan siya sa trabaho kasi sa kanila ay walang pinag-aralan kadalasan. Ang pinapaalis lalong-lalo na hindi maalam mag-English and then mag-Arabic basta makakuha lang ng pera sa kanila ang kanilang bansa, sa kanilang mga tao, ay ipapasa na sila dito sa abroad para magtrabaho. Halos kadalasan, marami akong mga na-encounter na iba't ibang lahi, gaya na lamang ng Bangladesh na to na babae. Halos kadalasan talaga, hindi sila marunong mag-English and then hindi rin sila marunong mag-Arabic. Swertihan lang din. Kasi kung nakapag-ex-abroad sila o hindi. 'Di ba? Kung nakapag-ex abroad na, ibig sabihin may karanasan na. Pero pag mga first timer, hindi mo talaga sila maiintindihan, lalong-lalo na kung taga Bangladesh ito. And then meron din mga Indonesia na hindi talaga sila marunong mag-English and then mag-Arabic. Swertihan na kung maalam ito kahit kaunti na Arabic. Diba? So, napakahirap, lalong-lalo na kung sasalta tayo ng abroad na wala tayong kaalam-alam. Minsan nakakabilib din nga paano nakakaalis ang mga ganito, lalong-lalo na kung hindi naman sila nakapag-aral. Ang matindi pa ay inaabuso sila ng kanilang mga amo kasi nga hindi naman sila nakakaintindi. Diba? Nakakaawa. Kasi nga, wala silang alam, basta lang silang pinaalis. Ang inaakala nito ay maganda dito sa abroad, pero hindi nila alam ang kadadatnan. Lalong-lalo na nga, dito may kasama rin akong ibang lahi. Napakahirap niyang pakisamahan kasi nga, hindi talaga siya makaintindi and may sarili siyang mundo. So, swerte niya nga at mabait ang aking employer. So, nakapag-continue siya ng trabaho niya. So, kahit naman kaming mga kasamahan niya, ay hindi kami nagre-reklamo kasi nga nagpapasyensya kami. Kasi naaawa kami. Pero minsan talaga, mayroon din nag-aabuso. Gaya na lamang ng aking mga kasama dito, ng aking kasama. So, ito ngang babae na to ay sobra-sobra ang kanyang pag-iyak at hindi na halos makatrabaho, naglulumpasay na sa kaiiyak kasi nga gusto niya nang umuwi. Kasi nga, mayroong mga amo na madiman, pinapatrabaho nila yung mga katulong nila. Sinasabihin nila, sige, magtrabaho ka na ganito, dapat gawin mo yan, gawin mo to. Eh, hindi nga sila makaintindi ng English, kaya kahit panuorin mo sila ng YouTube ay hindi nila maiintindihan kasi nga may nakasulat na English and then Arabic. Ito ang kadalasang kinakaharap ng mga ibang bansa gaya na lamang ng Bangladesh and then Indonesia. Kasi although marami akong karanasan dito na encounter ko yung Indonesia tapos Bangladesh, as in nakausap ko sila, hindi talaga sila marunong mag-English. And then ikaw, lalong-lalo na, stress din sa'yo pag kasama mo sa bahay kasi nga hindi talaga sila makaintindi sa iyong sinasabi. Mag-aaksyonan kayo pero iba naman ang kanyang gagawin. Kaya kung hindi naman talaga nakakaintindi, ay sana naman ay wag na nilang paalisin. Kasi inaabuso lang sila dito sa abroad. And then, wala pati silang alam, stress lamang at problema ang nadadala nito. So, swertihan lang. Buti nga sa atin sa Pilipinas, ay pinapaalis ang mga kasambahay, DH, na nag-aral, nag-training, and then, pag hindi ka nakapasa, ay hindi ka rin makakaalis. So, yan naman ang kagandahan sa atin kasi nga stricto. Pero, kabaliktaran naman ito sa ibang bansa na nag-DH sila na pumupunta dito, hindi sila nakapag-aral and then wala silang alam. Pero magtaka ka at sila ay nakakaalis. 'Di ba? So, maamis ka nga sa kanila, pero ang naapektuhan naman ito ay yung kanilang mga employer and then yung mga kasamahan nila sa bahay. Gaya na lamang nangyayari sa isang babae na to na gusto niya nang umuwi kasi wala siyang alam. Yun ang kadalasang kinakaharap dito ng mga DH sa loob ng bahay. So, mahirap makisama, lalong-lalo na kung hindi ka talaga niya maintindihan. So, adjustment, then stress, magtiis hanggat hindi pa siya nakakaalis. 'Di ba?